Whis, Gaza, Lord Terran at Biras kinumpronta ang Makaisyan sa Makai World. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 4 ng naging buhay ni Biras bago nga ito maging isang God of Destruction. Pero bago nga tayo magsimula ay malaya naman kayong i-click ang like button at subscribe button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-recap na nga muna tayo sa last part. Sa last part nga ay ating nakita kung paano nga kinalaban ni Lord Terran ang Evil Beast. Gamit nga ang napakalakas na Hawkeye ay nagawa nga matalo ni Lord Terran ang Evil Beast, pero ang pinagtataka nila ay paano nga daw napunta dito ang creature na ito. Dahil ayon nga daw sa kinang monster na ito nga daw ay nagmula sa Makai World kung saan ay ito nga daw ay malayo sa mundo ng mga mortal. At malabo nga daw na makapunta ang mga yon sa realm nila, dahil nga sa weird na pangyayari na ito ay agad na nga din pinuntahan nila Lord Terran ang mundo ng Makai kasama si Biras at para mag-imbestiga sa mga nangyayari. Dito na nga papasok ang part 4 ng Dragon Ball Hawkeye Special Chapter. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay nasa mundo na nga ng Makai sila Lord Terran, Whis, Gaza at Biras. Si Biras nga ay nagkakaroon nga ng masamang pakiramdam dito, pati na nga rin ang hangin dito ay hindi nga daw ganun kaganda. Pero habang sila nga ay nakatayo dito ay nakarinig nga sila ng malakas na kulog mula sa langit at nagkaroon nga dito ng isang portal. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na ano nga daw yan. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na ang Lamat nga daw na yan ay butas sa time-space, gumagana ito bilang isang dimensional barrier. Ang barrier na yan ang naghahati sa mundo ng Makai at sa mundo natin. Salita naman dito si Biras at sinabi nito na kailangan lang ba natin na pumasok dyan, ganun lang ba kasimple? Ang creature ba na yun ay common lang sa lugar na ito? Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na hindi naman ganun, maaaring hindi ito mukhang mula dito, pero ang bitak na yan ay meron kakaibang lakas. Ang lakas na yan ay may kakayahang wasakin ang katawan ng isang celestial, dahil meron itong density na halos 1,000 of times na mas malaki sa isang planeta. Sa madaling salita ay bilang lang sa universe ang pwedeng makapasok sa bitak na yan. At ang isa sa mga alam ko ay si Lord Tarron at maaring ikaw din Biras at syempre si Gaza, gamit ang Kaikai ay hindi na nga kailangan ni Gaza ng physical para makapasok dyan. Linawin ko lang guys, ang sinasabi nga dito ni Whis ay bago nga daw makapasok ang sinuman sa bitak na yan ay kinakailangan na meron nga daw na malakas na pangangatawan para nga malabanan ang density sa pagpasok sa loob. Si Gaza naman ay hindi na ito kailangan dahil kaya naman itong gumamit ng Kaikai, which is ang instant teleportation. Magpatuloy tayo. Salita nga dito si Biras at tinanong nga nito si Gaza na di ba sinabi mo na hindi mo kayang masans ang lugar na ito? Bakit hindi mo ito madalas napuntahan para tignan ang mga bagay-bagay dito? Sa moment na ito ay ipinaliwanag nga ni Gaza ang lahat kay Biras, sinabi nga nito na hindi nga daw ito madali, ang lakas nga daw ng kapangyarihan ng korupsyon dito ay talagang malakas, kahit nga daw sa God ay nakakaapekto ito, ang sinuman ang pumunta dito at mamalagi ng matagal dito ay maapektuhan ng kapangyarihan ng korupsyon kahit na isa ka pang God. Maaring magtapos ito sa pagsakop ng masamang aura sa puso ng pupunta dito at mamalagi dito ng matagal. Gumawa na din kami ng way para ma-check ito pero ang lugar na ito ang hindi pwedeng puntahan ng madalas para tignan ang mga nangyayari dito. Salita naman dito si Lord Terran at sinabi nito na magpatuloy na nga daw sila sa dapat nilang gawin ngayon, ayaw nga daw niya na magtagal sa lugar na ito. Sila Lord Terran nga ay nagpatuloy na nga para baybayin ang lugar na ito to the point na napuntahan na nila ang pinakamataas na lugar ng Demon Realm kung saan ay dito na nga makikita ang isang malaking madilim na planeta. Sa moment na ito ay nakita na nga ni Biras ang malaking planeta dito at sinabi nito na ano ang pangit na planeta na yan. Salita naman dito si Lord Terran at sinabi nito na yan nga daw ang planeta ng Dimension Supreme God, ang Supreme Planet ng Darkness kung saan ay dyan nakatira ang Makai Ocean o mas kilala sa tawag na Dimugres. Salita naman dito si Biras at sinabi nito na Makai Ocean, sila di ba yon mga Kai Ocean na isinilang bilang mga masasama? Tama ba? Salita naman dito si Gaza at sinabi nito na oo, bagay nga daw ang Kai Ocean ay ipinanganak na korap, ang tawag nga sa kanila ay Makai Ocean at Makai, at nang sila ay ipinanganak, sila nga ay ipinadala na sa mundo na ito at dito na nga sila magtratrabaho, similar sa kung ano ang ginagawa ng Kai Ocean. Ang Makai Ocean ay ang Supreme God sa mundo na ito. At sa pagtingin nga ni Biras sa paligid ay nagulat nga siya sa mga nakita niya, salita nga ito at sinabi nito na bakit nga daw ang daming mga bangkay dito.
Sagot naman dito si Lord Terran at sinabi nito na ang Demiurgus o Makai Ocean ay meron kaunting pinagkakalibangan dito, ito ngayon pumatay at ang mang-torture, ito nga ay expected na sa mga demon god dito. At dito nga din ay sumigaw na nga itong si Lord Terran at sinabi nito na ipakita mo na ang sarili mo Demiurgus, may mga bagay pa tayong gagawin. Sa moment na ito ay dahan-dahan nang nagpakita dito ang Demiurgus at sinabi nito na Terran, ang Destroyer, masyado nang matagal nang huli kang pumunta dito, 5 million years or baka higit pa. Salita nga ulit dito si Lord Terran at sinabi nito na hindi ako pumunta dito para lang sa chit-chat, may mahalagang bagay akong pinunta dito. May nakakagulat na malakas na nilalang na nagmula dito ang pumunta sa mundo ng mortal para sakupin ito. Gusto ko lang malaman kung ikaw ba ang may gawa nito. Sagot nga dito ang Makaisha na oo daw, kapakailan nga lang daw ay may pumunta sa kanyang isang malakas na creature para gawin ang isang bagay, dahil dito ay wala na talaga akong nagawa. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na noong nga daw kinaharap niya ang creature na yun ay mas malakas nga daw ito kaysa sa kanya, pero hindi naman naiiba ang lakas nito kay Supreme kay Gaza, ibig sabihin ay kaya mo itong neutralize bago pa ito lalong lumakas. Pero after ngang masabi ni Biros ang mga bagay na ito ay agad nang nag-transform sa totoong form ang Makaishan at sinabi nito kay Biros na sino nga daw ito para sabihan siya ng ganyan. Sa tingin daw ba nito ay magagawa siyang ma-question nito. Salita naman dito si Terran at sinabi nito na malapit na nga daw maging next God of Destruction si Biros kaya magpakita nga daw ito ng respeto dito. Pero sagot nga dito ang Makaishan at sinabi nito na ang bata na yan ang magiging next God of Destruction. Anong klaseng joke ito, pinagtatawanan nga ng Makaishan si Biros. Dahil dito ay nagulat nga si Biros sa naging reaksyon ng Makaishan salita nga dito si Biros at sinabi nito na wag nga daw siya nitong pagtawanan. Pero dito nga ay sumigaw nga dito si Terran at sinabi nito na tama na nga daw ang pagiging isip bata ng mga ito. Dagdag pang ang sabi ni Lord Terran na sagutin nga daw nito ang tanong ni Biros, bakit nga daw hindi nito pinigilan ang creature na yun, may kakayahan naman daw pala ito na makontrol ito. Salita nga dito ang Makaishan at sinabi nito tulad nga daw ng mga nakita nito, ang beast nga daw na yun ay napu-fuel sa galit sa isang labanan. Nalaman ko ang lahat ng ito dahil sinubukan ko itong pamuhin. Kaya nauunawaan ko na ang labanan ito at ang ikulong ito ay hindi magiging maayos na solusyon, hindi ko alam paano, pero umalis ito sa mundo ng Makai at pumunta sa mundo nyo. Salita naman dito si Lord Terran at sinabi nito na hindi ba dapat nakikita mo ang lahat ng nangyayari sa mundo na ito. Ano ang nangyayari dito? Sa mga sinabi nga ni Lord Terran ay nagalit nga dito ang Makaishan at sinabi nito na sinasabi mo ba na ako ang nagpadala ng beast na yon sa mundo nyo? Kung ganun pala Terran, kung kaya kong gawin ang bagay na yon, sigurado na wala na ako sa lugar na ito. Sa totoo lang ay nakikita ko ang lahat ng bagay sa mundo na ito pero hindi ibig sabihin na alam ko na ang lahat. Kung hindi ako nagbibigay ng atensyon sa mga bagay na ito, hindi ibig sabihin hindi ko ito nakita. Naging pabaya ako at nagkaroon siya ng paraan para makaalis yun lang. Sa moment na ito ay salita nga dito si Lord Terran at sinabi nito na tama, paniniwalaan ko sa ngayon ang mga sinasabi mo pero titignan ko ang lahat ng gagawin mong galaw. Dagdag pang ang sabi dito ni Lord Terran na tara na umalis na tayo sa lugar na ito. Salita naman dito si Gaza at sinabi nito na naniniwala nga daw siya na sapat na ang oras na inilaan niya dito, magagawa na nga daw niya madala sila Lord Terran sa mundo nila gamit ang kanyang instant teleportation. Pero si Lord Terran nga ay tumingin ng masama dito kay Makai Ocean na para bang isang banta na siya nga ay talagang nakatingin sa mga gagawin nito. Habang ang Makaisha naman ay tumingin nga din kay Lord Terran ng nakangiti. At sa moment na ito ay mabilis nang ang naghanda sila Gaza para nga umalis na sa lugar na ito gamit ang Kaikai o ang instant teleportation. Ngunit after nang makaalis nila Lord Terran ay bigla na nga lang tumawa dito ng malakas ang Makaishan at sinabi nito na naitanim na ang Binhi Terran, ang iyong pagkasira ay mangyayari na. Hanggang dito na nga lang muna ito guys, kaya kung nagustuhan mo ang ating video pwede mo ba itong i-like? At kung gusto nyong mabasa ang manga na ito ay nasa description nga lang guys ang link at ang channel ng Dragon Ball Hawkeye English. Maraming salamat guys.